Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay we are now in the fourth Sunday in Ordinary Time. At ang pinaka-topic sa Ebanghelyo ay the workers in the vineyard of the Lord. Yung mga tinatawag nating alagad o mga disipulo. No? Hindi po madali ang maging servants of the Lord. Workers in His vineyard. No? Kasi sabi nga dito sa Ebanghelyo, the harvest is abundant, but the laborers are few. So as the master of the harvest to send out laborers for His harvest. Alam nyo, nung May ay nag-messenger at tumawag sa akin si Father Joel Padua, no? Siya po ay taga Montalban, pero siya ay member din ng St. Peter Charismatic Community. At last year, nag-concelebrate pa sa akin dito. No? At sabi niya, baka meron kang kakilalang mga pari para pumunta dito sa Batanes. Kasi kami ang clergy of Batanes, including the Bishop Olep, no? Ay magkakaroon ng pilgrimage sa Italy. No? And this is their own retreat also. Kaya meron ka bang kakilala? June 12 hanggang June 30. Sabi ko, pwede ba ako? Kasi early retired na ako. Sabi niya, sige Father, kaya lang hindi ako pwede ng June 12 kasi June 14 nakapangako na ako kay Virgie na kapatid ko, I will bless her house in Silang. At di rin ako pwede ng June 21 kasi graduation ng pamangkin ko sa Ateneo. So sabi ng kapatid kong si Rose ay dapat nandun ka, we celebrate. No? Kasi hindi lang si Edwell at si Ella ang graduate, pati na ang kanilang mga magulang. Tapos na silang magpaaral. Kaya sabi ko, congratulations, you graduate, no, na pag-aralin ang inyong dalawang anak. No? Kaya sabi ko, pwede ba ng June 23 ako pupunta? No? Kaya pagdating ko doon, no, ay 4 lang pala kaming pare, 2 kidapawan, isang taga Montalban na more than, I think, 85 years old, na bypass pa. At isang taga Cubao na ubod ng gwapong pare. Kaya sulit naman sila. O, kaya sabi ko, yung taga Montalban ay hindi pwedeng mag-ferry. No? 30 minutes kasi from Ivana to Sabtang. No? Kaya ako po ang napiling pumunta ron. No? So, sa 34 years kong pagkapari, bihira po akong magkaroon ng assistant parish priest. Kadalasan 1 buwan lang, 2 buwan, dahil sa kakulangan ng pari. Lack of vocation. Ang daming nagdodoktor. Kasi yung isang pamangkin ko, no, na ang pinsan ko yung nanay, dating runner-up sa Binibining Pilipinas, habang ako nandoon sa Sabtang, messenger at tumatawag, Father, July 1, umuwi ka kasi magse-celebrate tayo ng birthday. Yung ikalawang anak ko, no, ay yung bunso, dali gagraduate ng medicine sa UST. So 2 na ang doktor ko. Kaya, Father, uwi ka na. Na-inlove ako sa Batanes. Sabi ni Father Joel, pwede ka na dito sa
prelature ng Batanes. No? Qualified na qualified ka. Kasi ang pinipili namin dito, yung kamukha lang naman ni Piolo Pascual. No? Kaya, kasi bakit ako na-in love? No? Kasi yung mga tao, mababait. No? Sabi nga, hindi naman lahat ng tao ay hindi ka tatanggapin, sabi sa Ebanghelyo. No? Kayong hindi nga tumanggap, sabi, shake your feet, no? The dust from your feet as a sign that you are not being accepted and the Lord is not being accepted. So the blessings, they refused. No? Pero meron din pong mababait na tao. Sabi dito, cure their sick. No? Stay there. What they offer at the table, no? Eat them. No? Because they are good. No? Kaya pagdating ko doon, napakabuti ng mga tao, very hospitable. Simple lang ang buhay. No, 4 yung o 5 parokya umiikot ako. No? Doon sa Mahataw, sa Ivana, sa Katedral, tapos sa Sabtang. No? Doon sa Ivana, no, St. Joseph the Worker Parish. Naalala ko tuloy nung ako'y ma-assign sa Palanan, St. Joseph the Worker Parish sa Makati. At doon, doon malapit yung honesty store. So, lakad lang. Andiyan siguro, ganyan lang kalayo. No? 50 meters. Pagpunta ko ron, walang tindero, tindera. May souvenir items. Merong coffee shop. No? Kukuha ka doon, isusulat mo doon sa logbook, ilan ang items, ano yung items, at magkano. Tapos itotal mo. Tapos meron silang malaking box na nakakandado, isusulot mo doon ang bayad. No? Kaya sabi ko, yung mga tao dito, very honest. No? Kaya ang hindi ko lang nagustuhan ay kasi ang pangalan ay honesty. Naalala ko tuloy yung aking matalik na kaibigan, best friend, no? Honesto, no? Kaya sabi ko, yung mga tao dito, very honest. No, sabi noong taga Victory in Jesus na minimisahan ko sa Project 8 pag Sunday. Sabi niya, pag pumunta ka doon, Father, iniiwan nila ang bahay, bukas ang pinto. Pati parokya, simbahan, kumbento, bukas ang pinto. No? At yung June 25 ay Foundation Day ng Basco o Batanes. Kaya lahat nagpunta sa city, sa Basco. No? Kaya pagdating ko doon, halos walang tao sa mga parokya. Pero bukas ang mga pinto. No? Pwede pala sa parte ng Pilipinas, merong sincere at hindi corrupt. Hindi nagnanakaw. Hindi kumukuha ng tinatawag nating kaban ng bayan. Kung dito sa maliit, no, mapagkakatiwalaan, no, pumasok ka sa bahay, walang kandado, bukas ang pinto. Kaya sabi ko, safe na safe ako dito. Kaya nung binigyan akong kwarto ni Father Padua, no? Hindi ko nilalak yung pinto. Sabi ko, hindi ako mananakawan ng puri. Walang mangre-rape sa akin dito. No? Honest ang tao. Biruin mo kung buong Pilipinas
ay may honest store? No? Siguro hindi tayo babansagan. One of the most corrupt countries in the world. Kaya sabi nga, no, God will provide. If there are wolves in the place that you are assigned, sabi sa gospel, be lambs to them. Show your peace. No? Kasi the most gentle and meek animals in the world would be the sheep. No? Ginigilitan mo na, no, para kainin, no, iluto, hindi sumisigaw, lumuluha lang. No? Kaya sabi, kung sa parokya, no, sa 34 years, merong mga toxic people. Merong mga tao magsisilbi nga. No? Pero sasabihin, no, nahahawakan ka namin sa leeg. No? Susunod ka sa amin at hindi kay Christ. No? Meron pa nga nagsabi, 4 na parokya, wala akong ginawa kundi mag-construct. Hindi yan magagawa, Father, yung project na yan, kung wala ako. Mayaman ako. Sabi ko sa kanya, be lambs among wolves. Sabi ko, mayaman nga po kayo. Pero mayaman po, mas mayaman si Lord. Kaya, sabi, hindi matatapos. In 6 months, 3 months, tapos ang project. Utang na milyon-milyon, bayad. No? God provides. No? 4 na parokya. Wala akong ginawa kundi magbayan ng milyong-milyon na inutang na hindi ko inutang ng pinalitan ko. No? Kaya sabi ko, God will provide. So nung ako'y makapunta doon, no? Sabi, Father, simple lang po ang Batanes. Baka maghanap po kayo. Kasi sa Batanes, walang Jollibee, walang McDonald's, walang Inasal, walang mall, walang sinihan, no? Walang palengke. Kung gusto mong bumili ng isda, pumunta ka ng magang-maga sa Pampang, yung nakahuli, no, fisherman, doon ka bibili. Sabi sa akin nung nag-tour sa akin, no, kaibigan ni Father Padua at ni Father Demi, Father, no, seasonal ang mga itinatanim dito. Pagkapakwan, itong buwan, pakwan lang. Pag tomato, itong buwan naman na ito. Kasi pag nagtanim kami ng kamatis at hindi seasonal, tutubo pero walang bunga. No? Lahat po dito inaangkat. Kaya medyo mahal ang commodities. No? Kaya sabi ko, maganda naman po, no? Na sabi, dito Father, kaya mahal ang mga pagkain. Kasi sa Sabtang, wala kang mabilhan na ibang ingredients sa iluluto mo. Pero yung pa rin iluluto mo, may kulang lang. Pero hindi ganun kasarap. Kaya sabi ko, okay lang po. What you serve, sabi ni Lord, what the people serve, eat them. Tatandaan ko, hindi pa ako pare. Na-assign ako sa Pagadian. Tapos, 5 hours sa jeep going to my assignment sa remote area, sa St. Joseph Parish. Doon lang ako nakakita yung jeep, pati bubong.
may mga tao, pasahero. Sa loob, mayroong baboy, may mga manok. No? No? Pagdating ko doon sa parokya, tayo na yung aking mga buhok dahil sa dirt, no? Alikabok. Kasi rugged roads. No? At 3 oras, inassign ako ng pare sa isang baryo kasi fiesta. Di siya makapunta, meron ding isang fiesta sa baryo. So dry mass ako, dinala ko ng Blessed Sacrament para sa komunyon. Tanghaling tapat. No? 3 oras kaming naglalakad sa bundok. No? At ang kausap ko, isang manang, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Ingles. Pero daldal siya ng daldal. No? At pagkatapos ng dry mass, di tanghaling tapat, sa isang bahay kami kumain. Nung makita ko, merong orange juice yung mga baso. Pagkadasal ng Bless Us, O Lord, sinunggabang ko kagad yung baso. Ininom ko, bottoms up. Gumuhit dito. Hindi pala orange, tuba pala. First time ako makakain ng kilawin na hindi nilutong isda, nilagay lang binabad sa suka. No? Tapos ang kanin nila ay corn. No? Kaya pag uwi ko, pinainom pa ako kasi bagong salta. So ginilitan nila yung kalabaw na 25 years old. Tapos nilagay nila sa baso yung dugo. Sabi, if you want to be among us, no, ka-vibes mo na kami, you have to drink this blood. No? So, dahil yun ang custom, ininom ko. No? Sabi ko, kinakain ko lang po yung luto na dinuguan. No? Pag uwi ko sa parokya, no, I was squeezing in pain sa stomach. Sabi ko, Father, Irish priest, do you have Imodium? Tinignan niya sa medicine cabinet. Sabi niya, I forgot to buy in the city this medicine. Would you like me to go and stay here and wait? 5 hours going there and then 5 hours going back. Sabi ko, wag na po. I'll just be patient. No? Mawawala din ito. Pero sabi nung Irish priest, doon sa kausap kong manang, no? Please, do something for his stomach pain. Abay, dumikdik siya ng uling, tapos kumakain ng nganga, tapos nilamutak yung dinikdik na uling, kumuha ng basong tubig na lukewarm, nilagay yung uling, kitang-kita ko, gumaganon pa siya pa ng pawis, no? Pagkatapos nilawlaw pa yung daliri at kinanaw. Sabi niya, Brad, bottoms up. Nung tinignan ko siya, wala na ako magagawa, masakit talaga tiyan. So, I drank. No? After 20 minutes, wala na yung sakit ng tiyan. God will provide. No? Kaya tayo po, no? Na i-inspire ako kasi sa mga parokya doon, iisa lang ang pari. Si Father Joel, taga Montalban. Si Father Demi, taga Montalban, nagpa-incarnate doon. Kapitbahay sila sa Montalban. Ngayong naka-assign sa Ivana, si Demi at si Joel sa Sabtang, no, magkapitbahay pa rin sila. Kasi dagat lang ang pagitan. No, 30 minutes ferry boat ride. No?
Kaya siguro nagaganunan lang sila, may telescope. No? Si Father Joel, no, may parokyano, pero mapagmahal sa mga aso. Ang dami niyang pet. No? Si Father Demi, mapagmahal din sa hayop. Ang dami niyang pusa. No? Ay, mabait po sila. Sabi nila, pwede dito matulog si Father Joey. No? Inalagaan po ako parang aso at pusa. No, ganun nila kamahal din ang pare. No? Kaya pinagdarasal ko, no? No, sabi nga ni Lord, the harvest is great, but the laborers are few. No, I am praying, hindi lang namang pare, no, kundi mga charismatic movements. Kasi ang charismatic, nakikita ko, nagiging preachers. No, si Alma, nakakapag-talk na. Si Ryan, nakakapag-talk na. Si Joyful, si Ligaya, si Guy, nakakapag-talk na. No? Yung iba katulad ni Shine, nakakapag-TikTok na. No? Kaya sabi ko, maganda, no? Hindi lang pare ang workers in the vineyard. Ang daming nagtatrabaho sa call center kasi mataas ang sweldo. Maraming architect, engineer, no? Doktor. Pero pag magtatrabaho sa vineyard of the Lord, kulang. Kaya sabi ko, kung meron ka tayong katulad ni Brother Ernie at ni Sister Del, pag sila ay nagsalita, lalo na si Sister Del, unstoppable. Kulang ang isang oras to speak about the Word of God. Huh? Kaya sabi natin, no, God will provide. And I pray the whole Philippines will have their own honesty store. And perhaps even in private sector and even in government sector, people are sincere and honest. And there will be no corruption in our world. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.